check. Ay, bibigyan yung ngayon damit. I'm wearing straightforward. It's ano nakaganon. I'm wearing straightforward top and pants. Your turn. Ano is that? Adidas. Adidas. And pants. Wow. 30 minutes na lang yung ano nito. Hindi pala ako nakapag-transfer kagabi. Oh well, we have to save memory. Hi! Nice to meet you. Sa medium row ako. Ay, hindi na sila tubig. Ay, sorry. We're here sa... Hindi ko na sinabi kasi hindi ko alam paano pronounce. Gucci tama. Gucci. Follow me, guys. Okay. The first floor is 4 meters. The second floor is 8 meters. And the deepest floor is 12 meters. And all of activity of the shoulder always happen underground. Labib na nga ka, makakaakyat ka pa ba? Alright guys, so question to guys. And then, I just want to let you know all of the tunnel entrance usually next to a tree. Why was that? go Edgy, go. Edgy, go! Babe, go. So they knew it. There's an entrance Saan ka nearby. nag-enjoy? One of the main destination. Anybody else? Smile, babe. So they can hide behind the tree. Someone else? Anybody else? Kung totoo yan, yung ginamit talaga hindi lang. Parang ginawa nilang sacred yun. Okay. Kasi may mga namatay Ay, doon. oo nga, meron pa pala doon, oh. Anyway, ayun, grabe. Sabi ni Daddy Edgy, ang dilim daw talaga doon sa ilalim. Nag-try kasi siyang pumasok. Nakita nyo naman, diba? Hindi na ako nag-try kasi baka madumihan ako. Yes! Yes, magbabali lang kami. Grabe, maka-yes yung mga tao. This is not the cemetery of the Tamai. In Vietnam War, the guerrillas, the soldiers use is like an air hole. And they use the bamboo hollow inside, work in the hole to provide the oxygen when they leave. Okay. Mababa masyado. This one? Dikit mo sa ano mo, sa braso. Sampay. Let's try. We're friends now, Blueberry, right? It's hot. Parang kamote nga lang. Kamote. We have a water in the car. Yung sinasabi ng mami ko, kahit sa China. Oo, no. Kinabahan talaga ako dun. Ako dun sa dilim talaga. Kasi ang dilim nung option. Kasi... Kaya, Bari? Kaya. Kasi ako parang ang tagal. Sabi ko, shit, ano, ganito lang tayo. Nakagano lang daw. Ay, pwede pala nakaupos. Oh my God. So dito, paano kaya? So kaya nagsa-stop kasi pag may umaatras, madali pala gumantobi. Kaya? Kaya? Oo. May, wag daw mag-right. Ay, wag daw mag-left. Gaga, sa left. Ha? Sa left. Saan ka na? Okay. I'm here. Uy, left ba? Left ba? Diretso lang. Ah, dito daw. Gago, bilisan mo ang dilim ng harapan yun. Ito, oh. Natatakot ako dun sa harapan. Gago, ang dilim pala.
And I miss you. 2, 1, again. Ra bờ sông như em nước đôi, mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi. Con nước trôi em trở nên lo buồn, anh sẽ thương mẹ cha khi chúng ta muôn đời. Punta na kami sa lake, pero sila fini-figure out nila kung ano yung fruit na yan. Gourd, okay. Gourd? Parang upo. Yung ba yung pag may sakit ka, gourd? Yung ba yung ano character sa ML? Okay. The Vietnamese people use this to Okay, so next. Okay, moving on. Nagsawa na dun sa topic. Okay, now that we know, let's move on. Parang sa ano yung sa Thailand. Oo. Alam mo, maganda pala dun tayo sumama kay ano. Kasi makakapag-explain siya. Actually. Pero yung lasa, same lang. Parang siyang yung nata de coco. Coconut ice cream. Ay. Mga wala ng cash kaya. Sabi kanina walang cash, tapos ayun ba? Hi, we are back sa Airbnb namin. And share ko lang, if I knew na magsasurvive kami dun sa nangyari kanina sa van, I would have vlogged. Pero as a cloud chaser, yun yung naisip ko ngayong na-survive namin yun. Pero grabe, as in, kala namin hindi na kami makakauwi. Kasi for context, pauwi na kami and then isa-isa kaming inubo except for Daddy Edgy. And si Neil, di rin masyado inubo ata si Neil. As in, kahit yung tour guide namin, inubo na rin siya. Ngayon, medyo may parang may sipon ako pakinggan. Pero yun, inubo talaga kami. Tapos yung hinga ko kanina, as in, sobrang hina. Nag-ano na siya yung paghirap ko huminga dahil parang whistle note na stuff. Ganun na ako huminga kanina. Si Daddy Edgy okay pa din siya. So parang binabantayan niya kami. Tapos yung friend ko si Merla, as in tumatayo na siya. Nagkasabi na si Daddy Edgy na pwede bang mag-stop over tayo somewhere kasi hindi makahinga yung mga kasama namin. Tapos biglang humapdi yung mata ni Daddy Edgy. Tapos ako, paglingon niya sa akin, umiyak na ako kasi hindi talaga ako makahinga. Yung mata ko ang hapdi na. As in, nakala ko like, tinanggap ko na fuck, okay, bye world. Inisip ko na baka ma-hospital na ako ganun. Kasi grabe talaga kasi hindi ako makahinga na tipong hindi na ako gumagalaw kasi kino-conserve ko yung energy ko and hindi ko na talaga kaya. Umiiyak na lang ako kasi hindi ko na alam yung gagawin. And then, sabi ni Daddy Edgy na buksan yung bintana nung driver kasi yun lang yung nabubuksan na bintana dun sa van. So, he did naman. And si driver kasi naka-face mask siya. So, medyo umuubo-ubo na rin siya pero hindi siya super affected about it. So, nag-overthink na rin ako na parang, oh my God, ano kayong plano nila sa amin, ganyan-ganyan. Tapos, nung in-open yung window, medyo okay, super duper slight. Pero ginawa ni Daddy Edgy, kinuha niya yung used clothes namin, tapos nilagyan niya ng water, tapos doon niya kami pinahinga. Okay siya. So, binigyan niya kami ng binigyan niya kami ng ganun, yung humihinga lang kami sa t-shirt namin. Eventually, okay yung pakiramdam ko, medyo nakaidlip ako. And then paggising ko, nawala na yung sikip sa dibdib ko, nakahinga na ako, and best part is malapit na kami dito sa Saigon, malapit na kami dito sa city. So yun, it was extremely scary. And if I knew na magsasurvive kami, I would have started vlogging nung naiyak na kami and stuff. Yun lang, definitely one for the books. Titignan ko kung mava-vlog ko later na group kami na nag-uusap about it. Pero kasi kanina, pagbaba namin ng kotse, pinag-uusapan na namin siya na parang, wow, akala namin ganito, ganyan. As in, iba-iba kami ng faces. Kasi unang-unang tumahimik ako, tapos sumunod tumahimik si May. Si Melo yung pinaka-loud about it kasi talagang hindi siya makahinga. So parang nangyari, ako, nung nagkaroon pa lang ako ng symptoms, talagang tinanggap ko na okay, I'm dead. Ganun na lang ako. So tinanggap ko na, umiyak na lang ako reading. And then si May naman, nagsisearch pa siya online na parang, oh my God, scam ba to? Ito ba yung ginagawa nila para ma-scam yung mga tao sa van? And kasi sa Philippines na uso yun, di ba? Yung parang they would turn on yung gas para makatulog yung mga passengers. She was assuming ganyan. And then, dahil doon na nahimik na rin siya, tapos si Neil na nahimik kasi nung sinabi yun sa kanya ni May,
he was already strategizing daw kung paano siya makakalabas kasi nasa pinakalikod siya. Daddy Edgy, the entire time was just helping us. And then si Melo, yun nga, she was standing. Pero pati yung tour guide namin kasi sumakit din mata niya kasi nagpatak-patak siya. So it was just the aircon. Something happened with our air conditioning. Yun lang. Yeah. And tonight is basically our last night here. So mag-ano kami, night walk. Tomorrow, may work na rin ako, pero tomorrow night pa yung flight namin. So parang work from home type of work. Ay, thank you guys. And thank you, Lord. What an experience. Peace. Ito yun. Amin mo din. Nakamuya pa kayo ng hindi niya. Diba? Oo, yung tubig. Oh, di ba? Kasi nga nabuksan mo na yung naman mo na yan. Hindi pa nga siya open. Yung bago bukas na ano eh. Yung bago Amoy ano siya, amoy... Informal. Kasi ako kayo kayo, amoy na pa ako. Kaya nung sinabi niya ng amba, parang nakulog. Parang dire-diretso ako. Can be this evening. Ang mga survivor ng tour. Hello. Siya po yung dapat second na magle-let go.